Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Seminado Family. So, first of all, thank you so much to all our new subscribers, and of course, kung viewers ka na hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong incoming vlogs namin. Alright, so today guys, I decided to go vlog and gusto ko i-share sa inyo yung mga experience ng newcomers and also yung mga kababayan natin na matagal na dito sa Canada and how they say na bakit mahirap ang buhay dito sa Canada. So, stay tuned guys! I shine so bright, you might go blind, blind, blind when I walk through the... Alright, so bakit nga ba mahirap dito sa Canada? So, yan yung mga tanong na na-encounter natin. And today, I have 5 reasons bakit mahirap dito sa Canada. So, first is, di ba, kapag galing ka sa Pilipinas and papunta ka dito sa Canada or else galing ka sa lugar or bansa na mainit and napunta ka dito sa Canada, especially kapag yung month na pumunta ka or naglanded ka dito like us, January kami nagpunta dito. So, talagang kasagsagan ng snow. And isa sa mga adjustment natin is weather. Sobrang lamig po dito. Para kang nasa loob ng walk-in freezer. Nasa chiller ka. Kung nasa bahay ka, nasa loob ka naman ng chiller. So, yun. Adjustment natin sa weather. And guys, additional tips lang sa mga papunta dito. So, wag na kayong bumili sa Pilipinas ng winter jacket. Dito na kayo bumili sa Canada pagdating nyo dito para yung quality is sold. Panglaban talaga sa lamig. So, yon. And also yung natin dito, 'di ba, season natin is meron tayong summer, meron tayong spring, may fall, and tsaka yon, winter season. So, minsan fall pa lang, October pa lang, sobrang malamig na talaga siya. So, tayong mga Pilipino, di ba, ang iba dahil baguhan tayo dito, naka-winter jacket na tayo. So, pagpunta natin sa mga grocery, tsaka sa ibang restaurant, so, pinagtitigil na tayo ng tao kasi na tayo, overdress. So, dahil sobrang adjustment natin sa weather, akala natin, yung lamig na yun hanggang doon na. Mas mayroon pa palang malamig pagdating ng snow. So, minsan ma-experience natin yung snowstorm, talagang lampas tao or yung bahay natin, kulang na lang pag nasa basement ka nakatira, kulang na lang yung pinto natin is talagang mapuno. So, yun, mahirap kasi you have additional time para mag-clear out nung nung pathway natin. So, adjustment talaga. And also, number 2 is kapag nagda-drive ka, sobrang dulas ng kalsada, nakakatakot, di ba? Prone to accident. At saka, yan, kahit naglalakad ka, minsan pag opening ka, mga 5 a.m. or 4 a.m., wala pang nag-clear out ng snow. So, although may mga dinideploy ang government, pero, di ba, hindi pa siya lahat ng kalsada na madadaanan mo is clear out na. So, yun, struggle ka doon. And also, sa sasakyan, kailangan mo, linisin mo muna kasi talagang halos matabunan talaga ng snow yung sasakyan mo. So, additional extra time ka, allowance na time para ma-clear out mo muna yung sasakyan mo bago mo siya magamit pupunta sa trabaho. So, kapag opening ka, gigising ka ng maaga, di ba? So, yun. And also, additional din yung property mo, yung sa harap ng bahay mo, kailangan ma-clear out mo siya kasi yung government, nagpapatrol siya dyan kapag nakita nila na hindi na-clear out yung harap ng bahay mo. So, possible may madulas doon. So, magkakaroon ka ng penalty. So, yun. Additional talagang kailangan may extra time ka para sa mga ganyang bagay. Especially, di ba, almost 6 months ang snow sa Canada. So, yun. Talagang haba ng buwan or time na talagang yun ang paulit-ulit mo na gagawin. Okay? So, next is number 3. Syempre is pagkain. Nakakamiss yung pagkain Pinoy. Diba? Nakakamiss yung mga pagkain Pinoy dito sa Canada. So, hindi lahat ng province dito, lalo na yung Jollibee, yung mga bata, diba? Hindi lahat ng province dito sa Canada is merong branch ng Jollibee. So, kung gusto mo like us dito sa Newfoundland, wala naman dito yung Jollibee. So, if na-miss mo yung Jollibee, pupunta ka pa ng Toronto or other province. So, yun. And, syempre, yung mga Canadian, hindi sila mahilig sa rice. Although nagra-rice sila, but hindi nila talaga
Hindi katulad natin mga Pilipino, di ba? 2 times a day, 3 times a day, nagra-rice tayo. So, hindi tayo mabubuhay na walang rice, parang nakakapanghina, di ba? So, yun. May mga rice naman dito sa mga supermarket or mga grocery. So, like Walmart, Costco, Dominion, or other store, superstore yan. May mga rice naman dyan. So, magluluto ka nga lang sa bahay. Kasi once na kumain ka outside, like KFC, McDonald's, yan, Tim Hortons, wala silang rice. Hindi katulad sa Pilipinas na may rice, diba? So, magbabaon ka ng rice kung gusto mo na kumain ng fried chicken na may rice. Kasi mga Canadian, mahilig sila sa salad, or sa pasta, sa pizza, sandwich, yung mga pagkain ng mga Canadian. So, yun. And also, may mga Asian store naman dito, pero, di ba pag newcomers ka at wala ka pang sasakyan, so additional cost, so magta-taxi ka para pumunta sa Asian store. So, tapos pagdating mo doon sa Asian store, may mga ano naman siya, talagang makikita mo yung mga hinahanap mong pagkain ng galing sa Pilipinas. Yun nga lang guys, may kamahalan yung mga item. Kasi syempre, di ba, from Philippines to Canada, so talagang mahal, additional na ano nila, price dun sa ano, sobrang pricey siya. May mga gulay naman, kasi hindi lahat ng gulay ng Pilipino is makikita mo sa mga grocery dito sa Canada. So, ang iba dun mo makikita sa ano, like malunggay, di ba? Sa Asian store mo lang siya makikita. So, yun. Yun yung adjustment. Nakakamiss yung ano. Pero, but in other province like Alberta, ano, parang pili mo na sa Pilipinas ka na siya. Kasi maraming mga Asian restaurant, tapos may seafood sila, 'di ba? Pagka na mismo ng mga dinuguan yan, ganyan. Pupunta ka lang sa ano, doon sa seafood, tapos 'yun. Yung mga pagkain Pinoy, makakain mo na siya. Yun nga lang, medyo pag kinonvert mo sa Pilipinas, talagang mahal. Alright? So, next is yung walang tabo dito sa Canada. So, alam mo naman tayo guys, mga Pilipino, 'di ba? Tabo is life. Tabo is life. So, yun, walang tabo dito sa Canada. So, from Philippines, kung papunta ka, isama mo na sa baggage mo yung tabo, and karamihan dito talagang tissue, toilet paper, yung ginagamit. So, tayo kasi, hindi tayo komportable, diba? So, yun. Tapos, pag naligo ka, o nag-take a bath ka, diba? More on shower dito. So, sanay tayo sa, ano, lalo na pag galing ka probinsya, sanay tayo sa buhos-buhos. So, yun. So, tabo, another thing. And last is yung walang proper documents or unauthorized dito, immigrants. So, paano ba nangyayari? Kasi minsan, nag-tourist visa ka, tapos na-expire na yung visa mo. So, dahil gusto mo mag-stay sa Canada, talaga nakipagsapalaran ka na maghanap ng trabaho. Tapos, hindi ka nabigyan ng chance na magkaroon ka ng work permit. So, nag-stay ka na lang dito na tago-tago lang. So, yun. Napakahirap nun guys kasi number 1 is wala kang peace of mind, di ba? Pag nagtatrabaho ka, hindi ka makapokus sa trabaho kasi possible pag may nag-inspection. But hindi ko pa naman na-experience yung ganun may nag-inspection. Pero yung HR namin talagang napakahigpit sa mga permit yon. Tapos, may mga employer na hindi talaga nag-authorize. Hindi sila nag-accept ng walang papers. Tapos yun, monitor nila kung kailan may expired yung mo, kung work permit ka or temporary contract worker ka, monitor nila yan. Tapos number 2, is wala kang insurance kasi nga wala kang proper documents, hindi ka legal na magtrabaho dito sa Canada or hindi ka legal na immigrants. So, kapag nagkasakit ka, hindi ka makakapunta sa ospital kasi mahuhuli ka, 'di ba? So, yun, napakahirap nun guys na magstay tayo without proper documents or wala kang maayos o tamang permit na ginagamit or kasi ayaw mo na umuwi sa Pilipinas. So, yan ang mga experience na mai-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. And I hope guys na mayroon kayong napulot or nagkaroon kayo ng idea kasi mas maganda for me, mas maganda, 'di ba? Magkaroon ka ng idea na na-experience ng iba at kasi tayo pa pumunta tayo sa ibang lugar, 'di ba? May meron tayong expectation and yung experience na yon ng mga tao, yung mga kapwa natin Pilipino is pwedeng maging yun ang reality talaga. So, 'di ba? Kahit saan naman tayong lugar or bansa na pumunta, there's a big adjustment para sa atin. Nasa sa atin na lang din yun kung paano tayo mag-adjust, paano natin na-adapt yung culture, 'di ba? So,
Kasi karamihan naman sa ating mga Pilipino talagang ano, flexible, 'di ba? Mabilis mag-adjust. But hindi naman lahat. So, etong vlog na 'to, it's sana makatulong sa inyo kung may plano kayong pumunta dito sa Canada. And yeah, ito yung expectation, ito yung reality versus expectation. Alright? So, that's all for today's guys, and thank you for watching. Bye-bye!